Ano kaya ang mangyayari dito sa mga artistang politiko, lalo na sa national position, senador o congressman? Kasi ang congressman kahit local, national na din ang galaw ng mga yan pagka nakapwesto na. Dahil ang ginagawa nila ay mga national law. Although local yan, sa mga distrito lang inihahalal, maliban lang kung party list. Okay? So, dito natin malalaman kung ano ang sila ba'y tatangkilikin pa ng mga mamamayang Pilipino? Or nadala na ba ang mga botante at mamamayang Pilipino sa performance ng mga artistang nagiging politiko sa national position? Naging sa local kasi may mga local position din na sumabit yung mga artista katulad ni Roderick Paulate, di ba? Convicted sa corruption dyan sa City Hall ng Quezon City. Ay, artista yon, di ba? On appeal lang yung kaso, pero ang tindi po ng isyong nangyari sa kanya. Convicted siya sa Sandigan Bayan. Si si Robin Padilla nakulong din niya ng araw. Si Jingo Estrada nakulong din yan. May kaso pa ngayon. Mabigat pala yung kanyang kaso. Akala natin tapos na. Yung graft and corruption tungkol sa Port Barrel. Si Bong Revilla, yan po ay na-acquit pero pinababalik sa kanya yung 124 million ng Sandigan Bayan. Hindi pa yata na ibabalik hanggang ngayon. So, yan po yung mga artistang ibinoto nyo, nakakulong, at may mga kaso sa kasalukuyan. So, ngayon, may mga bagong artista na naglabasan. Nandyan si Philip Salvador, Willie Revillame, di ba? Tapos, ayan, si Robin Padilla, nangangampanya para doon sa kanyang mga kaalyado at kaibigan, kahit nagalit sa kanya yung mga taga-PDP Laban, kasi kung sino-sino kanyang sinusuportahan taga-alyansa ng administrasyon katulad ni Aimee at saka ni Tolentino. So, ayan po yan eh. Yun yung mga galaw. Isipin mo, Robin Padilla, presidente lang kalang partidong PDP Laban, ang kanyang itinaas ang mga kamay. Lately, itong dalawang kandidato ni Pangulong Marcos. Kaya nagduda at nagsiselos yung kanyang kapartido. Bakit tinataas mo yung mga kamay na yan, kalaban natin? Eh bakit hindi kami ang suportahan mo? Eh mukhang ang problema naman ng partido nila, kulang daw sa pera. Kaya parang kanya-kanya ang kampanya. Anyway, yan po yung sitwasyon. Ating bantatalakkilikin pa ngayon ang mga artista na tumatakbo sa national position. Hindi pa ba kayo nadadala sa kanilang performance, sa kanilang ginagawa at kakayanan bilang mga mamabatas? Bahala na po kayo dyan. Okay? Isa pang pag-usapan natin dito ay, naku, ingat po talaga tayo. Hindi lang fake news ang matindi ngayon, pati fake content, fake survey result. Ayan po. Pati ho yung mga survey, ginamit na ho na talaga nilang personal. Pinapalabas nilang sila yung number 1, number 2, sila yung mga nangunguna kahit hindi totoo. So mayroon mga survey company na nagagamit o nagpapagamit. Pero hindi ko nila lahat. Mayroon pa rin matitino. Tulad nitong Okta Research Group. Matitino yan. Pero yung iba ho mga survey company, mukhang nakakaduda na. Mukhang nagagamit na sila. Kung ano ang dahilan at anong usapan, gaano kalalim ang usapan, hindi natin alam. Kaya lang ang akin dito, bilang paglilingkod natin at malasakit sa ating bayan, tayo po ay maging maingat dyan sa mga fake survey, fake news, fake content ng mga nasa social media para lang bigyan ng pabor ang kanilang kapartido, kaibigan at kung ano man ang malalim na mga dahilan kung bakit nila ginagawa. Bahala na kayo. Dahil ngayon po kasi mag-i-eleksyon. Ano yan? 2 linggo na lang. 3 linggo. Ano ngayon? April 23. May 12. So, di ba? May 10, bawal na kampanya. 2 days before. So, ibig sabihin talagang iilang tulog na lang. Kaya asahan natin ang marami pang fake news, maraming fake survey para lang propaganda, maiangat ang kanilang sarili, ang kanilang political party at kandidato. Tumingin pa rin tayo dun sa kakayanan ng kandidato. Tumingin tayo sa kanyang kredibilidad, credential at higit sa lahat, siya ba'y merong paninindigan, lalo na po yung mga national position, sa West Philippine Sea issue, sa problemang pang-ekonomiya, seguridad ng ating bansa, at kalagayan ng mga farmers, mga manggagawa, at transport sector. Lahat ng masang Pilipino. Ang problema yung iba ho nagpapagamit eh. Walang parang gusto nila temporaring
o pansamantalang kaligayahan lang o pansamantala lang na ginhawa. Pagka may kaunting pera o bariyang pera, naniniwala na sila. Pero yung panghabang panahon, pang kinabukasan na kailang pamilya at na kailang mga anak at magiging apo, mga iba nakakalimutan ay huwag po natin gawin yan. Isalang-alang po natin 6 na taon na magiging senador ang ihahalal natin. Pagpalpak yan, ang tagal ng pagsisisi. Yung mga congressman, 3 taon. Yung mga local executive, 3 taon din yan. Pag pumalpak yan, 3 taon kayo. Pag yan ay gumawa ng kalokohan, ang abuso sa kapangyarihan, magpayaman, 3 taong magpapayaman yan. Yung national, 6 na taong magpapayaman. O diba? Samantalang kayo naman, patuloy na maghihirap dahil ibinoto nyo ang ganyang klaseng mga kandidato. Okay? Naniwala kayo sa fake news, fake propaganda, fake content, fake survey. Ayan po ang napakasama. Tingnan ninyo ang record, pagkatao. Sino ba ito? Hindi kasikatan, hindi magaling magsalita, sumayaw at kung ano-ano pa ang dahilan para iboto ang kandidato. Yung kakayanan, kung ano ang kanyang magagawa sa iyong sarili, sa iyong pamilya at sa bansa pangkalahatan. Pag sila ay binigyan mo ng kapangyarihan bilang congressman, senador at local executive. Huwag po nating kalimutan silang lahat ay nag-a-apply ng trabaho. Tayong mga butanteng Pilipino ang employer. Tayo ang tatanggap ng kailang application kung kailangan. Tayo din ang magre-reject sa kanila kung hindi. At tayo naman ang magpapasweldo sa kanila kapag sila ay nanalo at tinanggap natin ang kailang application. Naghahanap sila ng trabaho. Naghahanap sila at nag-a-apply silang magtrabaho bilang senador. Nag-a-apply sila at gusto silang magtrabaho bilang congressman at local executive. Karapat-dapat ba yun? Sila. Kaya tayo ang employer. Tandaan po niyan. Lahat ng botante, kayo ang makakapag-decide. Hindi ang COMELEC, hindi kung sino. Tayong botante ang employer, tayo ang magde-decide kung dapat natin tanggapin ang mga nag-a-apply ng trabahong ito. Huwag kayong tumingin sa personalidad. Ang tingnan ninyo, kakayanan. Para hindi magsisi. Kahit na napakagaling na artista niyan, kahit napakaraming pera kung sino man, kahit napakalakas niya sa tao kung ano man ang gimmick niya. Pero, yan ba'y maglilingkod ng totoo? Baka hindi. Baka yung kanyang ginagastos niya ay babawiin sa atin nang wala sa lugar. Baka yung kanyang kasikatang yan ay bungad lang yan. Pag nandyan na, korap pa rin. O walang ginawa. O hindi mamulitika. Di ba? Walang kakwenta-kwenta po yung ganon. So, ingatan natin. At pangalagaan po natin ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo at mga kabataang pag-asa ng bayan. Hindi temporary. Hindi yung ngayon lang kayo masaya dahil nabigyan kayo ng pera. Ngayon lang kayo masaya dahil nakita nyo yung idol nyo na gusto nyo agad ilagay sa pwesto, pero pagsisisihan nyo pag nandyan na. Balikan nyo ang mga artista at iba pa na naghawak ng sensitibong posisyon. Anong nangyari sa buhay nyo? Gumanda ba ang buhay nyo? Nagsisi ba kayo? O natulungan ba kayo? O publicity lang? Alalang. Hindi pwede ang temporaryong kaligayahan ng kailangan, pangmatagalan, kapakanan ng nakakarami ang unahin. Please like and share ng ating pong video. Subscribe kung hindi pa.